Gabi na, sa mataong kalsada ng Quiapo. Si Glenn, isang hamak na construction worker, ay naglalakad pa uwi, bitbit ang isang supot ng tinapay na para sa kanyang pamilya. Sa gitna ng ingay ng mga jeepney, narinig niya ang isang matinis na tili. "Ang cellphone ko! Magnanakaw!" Sigaw ng isang babae. Walang pag-aalinlangan, hinarang ni Glenn ang tumatakbong lalaki. Sa isang mabilis na pagkilos, nadaganan niya ang snatcher at nabawi ang mamahaling gadget. Ngunit sa kasamaang palad, nakatakas ang tunay na magnanakaw nang dumating ang isang patrol car. Bumaba si Corporal Rodel Abad, isang pulis na kilala sa tawag na buwaya ng distrito. Sa halip na tanungin ang nangyari, agad niyang hinampas ng yantok ang likod ni Glenn. "Aray, sir, tumulong lang po ako," paliwanag ni Glenn habang nakasubsob sa semento. "Tumulong ko sa buwat," numisi si Abad. "Nakita ko sa CCTV. Ikaw ang may hawak ng cellphone ah. Sumama ka sa presinto. Bawal ang pahiro-hiro dito." Sa presinto, hindi pinakinggan ang testimonya ng babaeng nahablutan na nagsabing hindi si Glenn ang kumuha ng kanyang cellphone. Pinilit ni Abad na lagdaan ni Glenn ang isang affidavit na nagsasabing siya ay nanlaban. Nang tumanggi si Glenn, binugbog siya ng pulis hanggang sa mawalan ng malay at itinapon sa isang masikip at mabahong selda. Si Tano ang pinakamatalik na kaibigan ni Glenn. Sila ay magkababata sa isang liblib na baryo doon sa Siquijor bago sila lumuwas sa Maynila. Ngunit may lihim si Tano. Nagmula siya sa angkan ng mga mambabarang na hanggang ngayon ay patuloy pa rin na umiiral. Nang mabalitaan ni Tano ang nangyari kay Glenn, agad siyang pumunta sa presinto. Nakita niya ang kaibigan na duguan ang muka at halos hindi na makilala. "Tano, wala akong kasalanan," mahinang bulong ni Glenn mula sa kabilang rehas. Lumapit si Corporal Abad kay Tano, humithit ng sigarilyo. "Gusto mong makalabas ang kaibigan mo? 50,000 pesos. Kung hindi, mabubulok yan sa kasong robbery hold-up na may halong resistance to arrest." "Wala kaming ganyang pera, sir eh," pakiusap ni Tano. At saka inosente naman siya eh." "Wala akong pakialam kung inosente o hindi. Dito sa Maynila, ang katotohanan ay binibili. Kung wala kayong pambayad, ihanda mo na lang ang kabaong niya." Umalis si Tano na may apoy sa kanyang mga mata. Hindi siya natatakot. Alam niya na ang kaya niyang gawin ay hindi kayang tapatan ng baril o tsapa. Bumalik si Tano sa kanyang maliit na barong-barong sa gilid ng riles. Kinuha niya ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng sahig. Sa loob nito ay may isang manika na gawa sa tuyong damo. Isang piraso ng basahan na may bahid ng dugo ni Glenn na nakuha niya sa selda nang hawakan niya ang mukha nito. At isang litrato ni Corporal Abad na ninakaw niya sa bulletin board ng presinto. 3:00 ng madaling araw, nagsimulang mag-alay ng dasal si Tano sa mga espiritu ng kadiliman. "Inuutusan ko ang hangin. Inuutusan ko ang lupa," bulong niya sa wikang hindi maintindihan. "Ang bawat pananakit mo sa inosente ay magiging paghihirap ng iyong laman. Ang bawat luhang pumatak sa mata ng mga taong inabuso mo ay magiging uod sa iyong katawan." Itinarak ni Tano ang isang kinakalawang na pako sa kanang binti ng manika. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang marangyang subdivision,
Biglang napabalikwas ng bangon si Corporal Abad. Sumigaw siya sa sakit habang hawak ang kanyang binti. Pakiramdam niya ay may libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang buto. Lumipas ang isang linggo. Naging usap-usapan sa presinto ang kakaibang karamdaman ni Abad. Ang kanyang kanang binti ay nangitim at nagsimulang mangamoy patay. Ngunit ayon sa mga doktor, wala namang impeksyon yun. Sir, baka nakulam kayo. Bulong ng isang bagitong pulis. Huwag kang hangal. Sigaw ni Abad, pero kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. Isang gabi, habang umiinom si Abad upang lunurin sa alak ang sarili para hindi maramdaman ng sakit, nakarinig siya ng bulong sa loob ng kanyang kwarto. Ang katarungan ay hindi natutulog. Tumingin siya sa salamin at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa halip na sariling muka, nakita niya ang duguan na imahe ni Glenn. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pangangati sa kanyang buong katawan. Nang hubarin niya ang kanyang uniforme, nakita niya may mga uod na lumalabas mula sa mga butas na tumubo sa kanyang balat. Hindi. Ano to? Nagwala si Abad. Sinubukan niyang barilin ng anino sa dingding. Ngunit ang bawat putok ng kanyang baril ay nagre-resulta sa pagtalsik ng sarili niyang kuko at ngipin. Dinala si Abad sa ospital. Ngunit walang gamot ang tumatalab. Ang kanyang katawan ay tila natutunaw habang buhay pa siya. Sa gitna ng kanyang paghihirap, dumating si Tano sa kanyang silid. Nagkunyaring janitor. Alam mo kung bakit ito nangyari sa'yo, Korporal. Sabi ni Tano sa malamig na boses. Tulungan mo ako. Itigil mo na to. Pagmamakaawa ng pulis habang bumubula ang bibig. Palayain mo si Glenn. Linisin mo ang kanyang pangalan. Ngayon din. Utos ni Tano. Sa takot na mamatay, tinawagan ni Abad ang kanyang mga tauhan. Ipinag-utos niya ang agarang pagpapalaya kay Glenn at ang pag-amin na nagkamali sila sa pag-aresto. Binigyan din niya si Tano ng impormasyon kung nasaan ang mga ebidensyang itinanim nila sa ibang mga biktima. Nang makalabas si Glenn, sinalubong siya ni Tano. Tapos na, kaibigan. Trinabaho ko na. Sabi ni Tano. Anong nangyari kay Abad? Tanong ni Glenn. Nakuha niya na ang kaparusahang nararapat sa kanya. Hindi namatay si Abad. Ngunit hindi rin siya gumaling. Nabuhay siya bilang isang lumpo at bulag. Itinakwil sa serbisyo at kinatatakutan ng lahat dahil sa kanyang itsura na tila isang buhay na bangkay. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nararamdaman niya ang hapdi ng pako na dulot ni Tano. Isang paalala na ang kapangyarihan ay may hangganan, ngunit ang paniningil ng katarungan ay walang katapusan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa suot na uniforme o baril na tinatangan, kundi sa integridad ng puso. Ang sino mang umaabuso sa maliliit ay laging makakatagpo ng mas malakas na puwersa, maging ito man ay sa batas ng tao o sa batas ng kalikasan.